for today's video, mag-unbox tayo ng printer. So, ang model nito ay Epson L6270. Unbox natin. So, ito nga pala yung inside the box. So, meron dito kasamang siyempre yung kanyang consumables, 4. And yung kanyang power cord kasama rin yun. And siyempre yung kanyang unit. Yung kanyang manual tsaka yung kanyang driver na sa loob nito. So yung kanyang USB port. So, kita nyo naman na nakasunod ko siya. Lahat ng kanyang tray, yung kanyang top cover is naka-ano pa, naka-tape pa. So, yan. So, kapag bago natin siya gamitin, alisin natin itong mga tape na to. Kasi yung cartridge niya, nakalak pa yan. Tanggalin mo natin saka natin siya i-initialize. So lahat ng tape niya, patanggalin natin yan. So ito nga pala yung kanyang scanner. So scanner, at the same time pwede rin siya sa copier. Meron na siyang top cover. So, yung dating model ni Epson dito lang siya sa glass. So, ngayon pwede na kahit ilang siguro mga 5 pages pwede na yan dito ang gagamitin. Hindi na siya isa-isa kapag mag-i-scan. Pwede na siyang maramihan. So, siyempre, yung dun lang sa kanyang max limit dapat. Hindi siya yung tama lang. Pwede niya, kaya niyang masuportahan. So, ito yung kanyang mga tape. So, yung scanner niya, ito siya. Ito, bago natin tatanggalin, siguro din natin matanggal siya kasi ito yung lock nitong kanyang carrier. Yan. Dapat matanggal natin yung tape kasi kung hindi masisira yan kapag siya ay nag-initialize. So yan. Siyempre meron tayong single tray. Yan. Ito naman para ito sa yung output ng papel. Ito sa so itong printer nito is para lang sa A4, then sa letter size pwede rin siya. Sa legal, so hindi niya kaya kasi wala siya, hindi siya pang A4 lang talaga to at pang short na bond paper, pang letter size. So at the back, siyempre meron pa yan tape. Itong part na to ay para sa maintenance sa maintenance box. Itong siyempre. So meron siyang
sa power and then sa USB. So halimbawa, just in case na nag-jam ang papel, meron din siyang window dito sa likod. So i-press nyo lang yan, then saka nyo hugutin. Yan. So yung mga jam paper, pwede nyo na siyang i-remove dito sa likod. Be careful lang kasi baka magputol yung kanyang lock. Kasi medyo manipis. So yung pagbabalik, dahan-dahan din lang. Then, yun, ganun lang. So overall, so ito nga parang printer na to is pwede siya sa Wi-Fi connection. Pwede rin siya. Yan. So supported din niya ang kung kayo ay may LAN connection, pwede rin to. Pwede din to sa LAN. So ito yung kanyang LAN port, dito nyo lang sasaksakin ang kanyang LAN connection. Then kung kayo may Wi-Fi, yun, pwede rin to, Wi-Fi connection, pwede rin yan. Then dito, ito yung traditional na ginagamit, ito yung USB para sa direct connection. So yun. Kabuuan, yun. So yung setup nito, ipapakita ko na lang sa susunod na video. So yun lang po.